Dear Papa Van, ako si Juliana. Dahil wala pa masyadong espesyal sa buhay pag-ibig ko at stable naman ang relationship namin as family, ibabahagi ko na lang sa inyo ang tungkol sa kaibigan kong si Maine. Katrabaho ko siya sa isang bentahan ng alahas sa Ungpin. Marami ang umiiwas sa kanya sa pagkakaroon nito ng malakas na personality. Parang ako na nga lang yata yung lumalapit sa kanya. Ako lang ang nakakaintindi sa pagiging prangka niya. Para sa akin ay gusto ko yon, yung prangka at walang preno ang bibig. Kapag ganun kasi ay nagsasabi lang ng totoo. Pero may hangganan din pala ang pagkagusto ko sa ganung ugali. Sisimulan ko ang kwento sa kung paano ko siya nagustuhan. Ahead sa akin si Maine ng ilang taon bilang sales lady. Nakakilala ko siya na walang pinipiling kausap. Kahit sa mga customers ay prangka siya, Papa Van. Tulad nung isang tanghali, inabutan ko siyang sinisigawan ng isang babae sa shop. Sobra ka ha? Buti nga pumasok pa ako rito. Tapos kayo pa mapanlait? Bastos! Singhal ng Ale saka lumabas ng shop. E di wag kang bumili. Bulyaw ni Maine. Oh, anyari doon? Takang tanong ko. Siya ayaw tumanggap ng katotohanan. Sinabi ko lang naman na hindi niya bagay yung pendant. Sa lapad ba naman ang leeg at mukha niya, hindi na mapapansin yung kwintas sa kanya? Nanlaki ang mata ko sa kwento niya. Pambihira, sinabi mo yun? Kaya naman pala galit na galit. Nakakatakot ka, sita ko. Mas nakakatakot yung hindi nagsasabi ng totoo, depensa niya. Walang bakas ng pagsisisi sa mukha ni Maine nung oras na yon. Walang naglalakas loob na samahan siya sa pantry. Paanong may sasabay sa kanya kung halos lahat sa workplace ay pinaprangka niya? Kung ano-anong pinapansin at sinisita. Ang totoo niyan, ako lang ang tanging nakakatyaga sa pag-uugali niya, Papa Van. Noon na nagsimula ang friendship namin ni Maine. Papa Van, nagustuhan ko siya dahil napakatotoo niyang tao. Bihira lang ang ganong klase ng kaibigan. Kaya nga kahit hindi na kami magkatrabaho noon ay kaibigan ko pa rin siya. Kapag may problema ako ay lumalapit pa rin ako sa kanya. Katulad na lang nung mahablutan ako ng wallet. Sa kanya ako lumapit upang makahiram ng pera. Nahulog din kasi yung phone ko noon sa sobrang taranta. Natangay na nga yung wallet ko. Nabasag pa yung screen ng phone ko. Ang tanga-tanga mo talaga, singhal niya. Grabe ka naman. Nanakawan na nga ako, sasabihan mo pa ako ng ganyan? Inis na tugon ko. Totoo naman. Wallet at phone na nga lang ang hawak mo. Pinahablot mo pa yung wallet mo, tapos nabitawan mo pa yung cellphone mo. O anong tawag mo doon? Di ba't katangahan? Sarkastik ang anya. Imbes na i-comfort mo na lang ako, ganyan ka pa. Sumbat ko. Alam mo na nga kasing delikado doon, dumaan ka pa. Singhal niya. Pagaanin mo na lang loob ko, pwede? Iritang hirit ko. Sino ba kasi yung kausap mo sa phone kanina? Usisa niya. Si RJ. Yung ka-MU ko. Nakita ko kasing naka-love reaction siya sa mga pictures ni Ivana. Natawa si Maine ng malakas. Si Ivana? Sa dami ng pagseselosan mo, si Ivana pa? Natural, ilalove niya yon kasi maganda yon. Anya na lalong nagpainis sa akin. Wala talaga akong napapalang suporta sa'yo, no? Iritadong sabi ko. Girl, kilala mo ako. Prangka ako. Pag sinabi kong di maganda, di maganda. So, di ako maganda, ganon. Oo, pero malinis kang tao. Yun yung maganda sa'yo. Nakakaganda kaya sa babae yung pagiging malinis. Doon ka naman bumawi. Natatawang hirit niya.
So mukhang di malinis si Ivana Alawi, ganon? Malinis kang tingnan, pero mas malinis pa rin siyang tingnan kahit gumulong ka pa sa putikan. Nanlisik ang mga mata ko sa sinabi niya. Alam mo, pabasbas ka na ng bibig. Medyo demonyo na yung lumalabas sa iyo eh. Pambabara ko sa kanya. Noted, natatawang anya. Ganyan na ganyan sa akin si Maine sa tuwing may katangahan ako sa buhay, Papa Van. Naiintindihan ko naman kung bakit ganun siya magsalita. Kasi nga medyo tatanga-tanga talaga ako minsan. Lalo na sa mga love life decisions ko. Masakit siya magsalita. At isa itong sampal ng katotohanan sa akin. Nang sa ganun ay maitama ko ang aking sarili. Ganon ang katangian ng kaibigan para sa akin. Hindi lang naman ako ang nakakatikim ng kaprangkahan ni Maine. Marami ring biktima ang kanyang matalas na dila. Madalas nagsusumbong sa akin ang mga dati naming katrabaho. Katulad na lang ni Jen. Nagtataka nga raw sila. Paano ko raw nakakayanan na samahan ng isang katulad ni Maine? Mabuti raw at hindi ako nasusugatan sa talas ng pananalita niya. Madalas kasi nilang masaksihan ang pamamahiya sa akin ni Maine. Nakakababa ng self-esteem yung ginagawa niya sa'yo, Juliana. Grabe na kasi kung pagsabihan ka niya, hindi man lang niya naisip na may nakakarinig sa mga sinasabi niya sa'yo. Ayos lang yun. Carry ko pa naman. Kalmang tugon ko. Sa amin hindi. Dapat alam pa rin niyang kontrolin yung sarili niya. Tantyahin niya muna kung carry ba ng ibang tao yung pinagsasabi niya. Mungkahi pa niya. Masama bang maging prangka? Hindi. Basta ilulugar. Pagsusungit niya. Di hindi na pagiging prangka yun kung kailangan pang ilugar. Nakangiting sagot ko. Naku Juliana, payo ko lang, iwasan mo na siya. Hindi lahat ng sinasabi niya ay makabubuti sa'yo. Kahit totoo pa yan. Kung alam niyang nakakababa ng pagkatao, hindi na dapat niya sinasabi pa. Balang araw marirealize mo rin yan. Anya bago tuluyang umalis. Napaisip ako sa sinabing yun ni Jen. May point naman siya pero mas kilala ko si Maine. At mas komportable ako sa pagsasabi niya ng totoo. Kahit masaktan pa ako. Ang di ko lang sigurado ay kung hanggang kailan ko siya kayang pakisamahan. Day off namin pareho nang ayayin niya akong kumain sa labas. Sakto rin kasing kasasahod namin. Suot ko ang bestidang bigay sa akin ni nanay. Kaya lang mukhang hindi natuwa si Maine nang makita na niya ang suot ko. Seryoso ka ba sa suot mo, Juliana? Tanong niya. Bakit? May problema ba? Para ka kasing nanay na a-attend ng PTA meeting? Natatawang anya. Sobra ka naman. Bigay sa akin to ng nanay ko. Well then, pakisabi sa nanay mo, kunin niya ulit. At di nakakatuwa. Iling nahirit niya. Sa wala na akong ibang maisuot eh. Ang dami mong damit di ba? Paalala niya. Di pa ako nakakalaba. Kaya pala ganito ang amoy ng kwarto mo. Amoy basang tuta. Anya. Sunod niyang pinunanoon ang laundry basket ko. Sinermonan niya ako kung bakit daw wala pa akong oras magpalaba ng mga damit. Nang sabihin kong masyado lang akong naging busy, ay hindi pa rin niya ako tinigilan. Umayos-ayos ka nga Juliana. Dalaga ka. Hindi ka baboy sa kwadra. Kababae mong tao pero hindi ka masinop sa kwarto. Pasalamat ka na lang at mukha kang malinis tingnan. Pero kung makikita ng ibang tao ang parting to ng buhay mo, mandidiri sila sa'yo. Ako nga mismo nandidiri na eh. Singhal niya. Nasaktan ako sa mga sinabing yon ni Maine. Naisip ko bigla yung sinabi ni Jen. Bigla kong naalala yung mga araw na pinapahiya niya ako sa shop.
Lalo na kapag may napapansin itong mali sa ginagawa ko. Oo, may mali naman ako talaga. Pero yung ipamukha mo to sa akin sa harapan ng maraming tao, parang mali na ata. Kahit nanay ko, Papa Van, ay ni minsan hindi ginawa yun sa akin. Sa pagdaan ng mga araw, mas tumatalas ang dila ni Maine at mas nagiging sensitive naman ako sa mga salita niya. Hindi ako ganito dati, Papa Van, pero mula nung kausapin ako ni Jen ay nag-iba na ang lahat. Bigla kong na-realize na nakakasakit na talaga ng loob ang pagiging prangka ni Maine. Kaya sinadya ko talagang dumistansya muna sa kanya. Dinededma ko mga text at tawag niya. Bagay na hindi ko dati ginagawa. Kaya lang, wala pa rin akong kawalan nung puntahan niya ako sa boarding house. Kanina pa ako tumatawag sa'yo Ba't di ka sumasagot? Nakasimangot na tanong niya. Busy? Tipid na tugon ko. Busy? Nakahiga ka lang naman dito sa kama mo. Tara, samahan mo ako. Kain tayo ng pares. Dali! Aya niya. Tanging pagbalikwas lang sa kama ang naging tugon ko. Sinadya kong talikuran siya dahil iritado ako noon. Busog ako. Busog? Bakit kanina pa amoy bituka yung hininga mo? Dali na, bangon na. Ay, yak, Juliana. Bakit ang lagkit ng kobre kama mo? Nagpalit ka na ba? Tapos tong punda ng unan mo, amoy bulok na tapa. Hindi ka pa siguro nakakapagpalaba. Baka ultimo panty mo niyan, hindi pa nalalabhan. Wala kang pakialam kung di ko pa nilabhan ang panty ko. Singhal ko. May pakialam ako dahil ilong ko ang nasasaktan kapag naamoy ko tong kwarto mo. Depensa niya. Di wag mong amuyin. Wag ka na rin pupunta rito. Sino na lang bang kaibigan ko kapag hindi pa ako pumunta sa'yo? Tanong niya. Yun na nga Ako na nga lang kaibigan mo. Tapos ginaganyan mo pa ako? Sobrang insensitive mo. Kala mo ba natutuwa pa ako sa pagiging prangka mo? Nasasaktan na ako sa mga salita mo, Maine. Nakakainis ka na. Sasakyan nga pwedeng ipreno Bakit yung bibig mo hindi? Sarkastikong bulyaw ko. Wow ha? Baka nakakalimutan mong ganito na ako dati. Kung ayaw mo naman palang pagiging prangka ko, di sana hindi ka na lang nakipagkaibigan sa akin. Pasabi-sabi ka pa na gusto mo yung pagiging totoo ko, tapos ngayon bigla ka lang sasabog dyan at sasabihan na nakakainis na tong ugali ko? Singhal niya. Gusto ko ang pagiging totoo mo, pero sana naman gumamit ka ng mga salita na hindi naman gaanong makakasakit. Abay, paano kaya yun? Hello, Juliana. Tanggapin mo na lang na masakit ang katotohanan. Bahala ka na nga dyan. Galit na Anya sa katuluyang umalis. Alam kong nasaktan ko si Maine sa mga sinabi ko. Pero nasaktan din naman niya ako, Papa Van. Ilang araw kaming hindi nagkita mula noon. Sinubukan kong makipagkaibigan sa iba. Pero wala rin akong napala dahil natuklasan kong pinaplastik lang pala nila ako. Meron yung dadamayan ako kuno sa problema ko. Tapos si Mama Marites lang din pala niya. Panay ang puri sa akin pagkaharap ko. Pero malalaman ko na lang na siya pala ang unang nanlalait sa akin pagtalikod ko. Noon ko na-realize ang halaga ni Maine sa buhay ko. Maswerte pa rin pala ako sa pagkakaroon ko ng kaibigang katulad niya. Namiss ko biglang pagiging prangka niya. Ang presensya niya. Kaya naman minabuti ko nang puntahan siya upang makipag-ayos. Kahit nabatid kong hindi pa siya okay nang makita niya ako. Anong kailangan mo? Pagsusungit niya. Wala naman. Aayain lang sana kitang kumain. Panimula ko. Kumain ng ano? Kasinungalingan. Sabawan mo na rin ng tinola. Try mo, baka mas makain mo.
To naman, lumalapit na nga ako sa iyo eh. Paglalambing ko. Para saan? Para ipamukha mo sa akin na dapat hindi ako nagsasabi ng totoo? Huli na, Juliana. Nasaktan mo na ako. Singhal niya. Asus, ang drama ha. Di ako sanay na ganyan ka. Strong cactus ka kaya. Hirit ko para sana mapangiti siya. Hindi ako nakikipagbiruan. Seryoso nga ako. Strong cactus ka. Walang mangingiming lumapit sa'yo kasi alam nila masasaktan sila kapag sinubukan kanilang saktan. Ang akin lang, may mga taong duwag lang at hindi ka magawang lapitan kasi natatakot silang masaktan kapag nagsimula ka ng magsabi ng totoo. Hindi mo deserve yung mga ganong tao. Malumanay na sabi ko. Alam mo naman pala eh. Pero bakit pinamukha mo pa rin sa akin na deserve ko na di ako lapitan ng mga tao? Di ba nga naiinis ka sa akin, kamo? Taas kilay na anya. Galit kasi ako noon. Nasaktan ako sa mga sinabi mo. Normal lang naman yun sa tao kapag nasasaktan. Yung nakakapagsalita ng masakit. Pero hindi ko naman kasi alam na masasaktan ka pala sa mga sinabi ko. Akala ko kasi strong girl ka na kaya mong i-handle ang katotohanan. Sinong nagsabi sa'yo yung hindi? Mahal ko ang katotohanan. Pero nung pinamukha mo sa akin na mali ang magsabi ng totoo, doon ako nasaktan. Kasi alam mo naman ever since na ganito na ako, akala ko tanggap mo na yun. Tapos isang araw, bigla mo na lang sasabihin sa akin na nakakainis na ako? So sinungaling ka pala. Kasi sabi mo, gusto mo yung pagiging totoo ko. Hindi naman pala. Inis na anya. Inamin ko sa kanyang madalas niya akong nasasaktan sa pagiging prangka niya, Papa Van. Siyempre, sino ba namang may gustong makarinig ng mga salitang ang baho mo? Na amoy bituka ang hininga ko, etc. etc. Kahit sino naman kapag ganun na yung sinasabi masasaktan din. Tao lang ako, Papa Van. Siyempre, na-hurt ako. Hindi masamang magsabi ng totoo. Pero ang akin lang, baka naman pwedeng piliin sana ni Maine yung lugar na pagsasabihan niya ako. O kaya, piliin niya yung timing. Kasi minsan sinasabi niya yung mga pangit kong ginagawa kapag padating na yung red days ko. Siyempre, mega sensitive ako nun. Hiniling ko rin na wag na sana niya akong pagsasabihan sa harap ng maraming tao. Pengen naman ng dignidad, di ba friend? O ayan na, sinabi ko na sa'yo yung totoong saloobin ko. Sa nabanggit ko bagya siyang tumingin sa akin. Alam mo, sana noon mo pa kasi sinabi sa akin yan para hindi na naipon. Tingnan mo tuloy. Tanggap ka ng mga sinasabi ko pero nasasaktan ka na pala. Sabi ko naman sa'yo, walang problema sa akin yung pagsasabi ng totoo. Kung may problema ka sa akin, sabihin mo agad. Huwag mong iniipon. Kasi ako, sinasabi ko sa'yo agad kapag may problema ako. Naging mahinahon na ang tinig niya. Nung hapon ding yun nagkabati na kami ni Maine. Mas naging open na kami sa isa't isa mula noon. Normal lang naman ang tampuhan sa mga magkakaibigan, di ba Papa Van? Kaya nga nagpapasalamat ako dahil agad din naming naitama ni Maine ang pagkakamali ng bawat isa. Masakit makipag-usap sa taong prangka. Feeling natin, wala na tayong magandang ginagawa kapag sila ang kausap. Pero sa totoo lang, ganitong mga tao ang kailangan natin para malaman natin ang totoo sa hindi. Para mamulat tayo sa kung ano ba talagang nangyayari at para maayos pa natin kung ano pa ang mali sa atin. Sa lagay namin ni Maine, naisip ko, oo, masakit ang mga salita niya sa akin. Pero naisip ko rin,
totoo naman lahat ang sinasabi niya. At gagamitin ko ang mga salitang yon para maiayos ang sarili ko. At least, may isang taong aware sa pagkakamali ko at willing tumulong para maitama ko ang lahat ng pagkakamali ko. Dito ko na tinatapos ang kwento ko, Papa Van. Naway, may napulot na aral ang mga listeners nyo sa akin, lalo na sa mga magkakaibigan na tulad namin ni Maine. Salamat ulit, Papa Van. God bless po sa inyo. Lubos na nagpapasalamat, Juliana.